Yo! Alright mga ka-plastic, and this is me again, Pixu. Right back at it again with another review. Ating tatalakayin ng tungkol sa ginawa ni Boy Tapang mga ka-plastic. Ito ay isang hindi biro. Kasi siya na naman ay gumagawa ng eksena sa social media na kung saan ay nagpasikat na naman po siya mga ka-plastic. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Na kung saan yung kanyang pera ay ginawa niya sa Ranggola. Pagkamat hindi po ito pwede sa Bangko Sentral yung ginawa ni Boy Tapang. Pero siguro dahil wala na siyang magawa sa buhay, dahil na lang sa clout na naman, alam mo naman kasi peak season kasi ng mga vlogger ngayong buwan na to, na kung saan ay malaki talaga ang kita. So panoorin natin yung balita kung ano bang pwedeng mangyari o ano nga pwedeng maging sanksyon sa mga taong gumagawa ng ganitong bagay. At ang BSP po ang magsasabi nun, mga ka-plastic. Hindi lamang basta saranggola ang pinalipad ng isang content creator o vlogger sa Cebu dahil ang saranggola niya may 1 milyong pisong perang papel na nakadikit. Pero inalmahan ito ng mga netizen at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Sobrang laki na saranggola natin ngayon na nakakalaga ng 1 milyon. Kakaiba ito saranggola natin ngayon. Tayo pala yung nagawa sa pera. 1 milyong piso ang pinalipad sa ere ng vlogger na si Boy Tapang sa Cebu. Naisipan ni Ronnie Si Ronnie Suwan, si Boy Tapang na naman, ay gumawa na naman ng clout sa social media. Kumbaga, wala na talaga siyang maisip na pwedeng i-content, kaya pati yung pera ginagawa na niyang laruan. Plastic. Baga, sisiw na lang sa kanya ito, mga ka-plastic, dahil ang pera ay wala na sa kanya. Kung mapapansin niyo po, hindi po basta-bastang pera ang nakalagay dyan. Kumbaga, kinoberan ito ng plastic cover. At ang laman nito ay pera na nagkakahalagang 1 million pesos na ikinainis ng BSP, mga ka-plastic. So baga, hindi biro nga naman ito na gawin mong laruan ang pera. Kasi kinagkakagastusan din ng gobyerno yan. Biruin mo magkano po yung Abaca Fiber. Pangalawa, polymer banknotes na po yung 1,000 peso din natin. So mas malaki yung value nun. Mas mahal. Diba? Tapos gagawin mo lang laruan. Pero para kay Boy Tapang, wala sa kanya. Pero hindi ko alam yung trip ng mga vlogger. Para lang makasabi nilang sila ay mayaman. Parang hinasampal tayo ng kahirapan. o mas kilala bilang Boy Tapang na mag-assemble ng saranggola. Sinimulan muna niya ang paggawa ng saranggola gamit ang plastic, kawayan at tape. 5 oras din ang inabot ng vlogger at mga kasama niya sa pagdikit ng tigi 1,000 pisong papel sa saranggola. Kita pa sa video ang kaba ng magkakaibigan sakaling liparin o kumalas ang saranggola. Sabi pa ng Yun nga kasi yung tendency na mangyayari. Kahit pa sabihin mong makapal yung PC niya, sa sobrang lakas ng hangin, hindi kakayanin yung force na possibly na pwedeng anurin ng hangin tong saranggolang ginawa nila na worth 1 million. Napakaswerte ng taong makakuha nun. Diba? Instant billionaire na po makakapulot nun. At wala nga amin, syempre. Di para na rin siya nawala ng pera. So magkano lang naman ang kikitain niya sa pagbablog niya. Kahit na maka 1 million views siya, 3 million views, magkano lang naman ang kikitain niya sa YouTube. Hindi naman mababawi. Siguro mabawi man niya, mga 10% lang. Wala pa sa 10%. Diba, mga ka-plastic? Kumpara naman sa sinayang niyang panahon, na 5 oras niyang dinikit yung pera. At instant millionary pa yung makakapulot kung sakaling maputol yung PC. isa, kung sakaling mapigtal ang lubid, sana'y sumabit sa puno at hindi mahulog sa dagat at mabasa ang pera. Ngayon na makikita Possibly yun. matapang ng saranggola na 1 million. Ibang saranggola to ngayon na pamali pa rin natin. Wag lang sana Flexing na rin yung ginagawa ni Boy Tapang. Parang pinamumukha niya na mayaman siya. At wala sa kanya ang pera.
Ganun talaga. Vlogger eh. For the clout nga naman. Tol, yung lubid talaga. Kasi sayang yung 1 milyon natin. At nang pinalipad na, ilang segundo lang sa ere, naglaglagan na ang O, pera. diba? Ang dami oh. Putol! Binatikos ng netizens ang vlog ni Boy Tapang. May ibang nagsabing dapat maparusahan ang vlogger. Nadismaya naman ang iba. Sana'y ginamit na lang sa mabuti ang pera. Agad ding tinawag ang atensyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil bawal na Ayan, ngayon kinall out na po ng netizens ang BSP, mga ka-plastic. Diba? Diyan na nagsimula. Mga netizens na mismo ang nagsumbong para sa kanya. Dahil sumabog na po eh. Nagsisitapon na po. Isipin mo, sinusuportahan niyo yung ganitong klaseng vlogger na nag-aaksaya ng oras. Nagyayabang na lang eh, di ba? Yan na nga sabi ng mga netizens. Boy yabang na nga tawag sa kanya, hindi na boy tapang. Aaksaya ng pera, as nang sumabog, natataranta na sila. Ayoko nang panoorin yung video na to, parang nag-aaksaya lang ng oras kay Boy Tapang. Pero ito yung balita. bawal na pinaglalaroan ng pera. Agad nagtungo ang investigation committee ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Cebu. Meron nga pa ang taga-Bangko Sentral na pumunta pera sa bahay at dumating na nga sa kanila yung content. Paliwanag ng vlogger, hindi raw niya intensyong paglaruan ng pera dahil siya mismo ay laki sa hirap. Not intentionally ba yan? Sino niloko mo? Hindi intentional. Pero ginawa mo pa rin. Hindi mo na nga ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Sasabihin mo, hindi mo intention na gawin, pero ginawa mo na. Eh ngayon, ora mismo, pinuntahan siya ng BSP. Ano kayang kaso ang pwedeng kasuhan dito kay Boy Tapang? Bagay, kaya naman niya bayaran ng batas. Mayaman naman siya. Bayad danyos lang, balik na naman uli sa kalokohan. Halagahan daw niya ang pera at for entertainment purposes lamang daw ang kanyang content. Sabay humingi ng paumanhin sa kanyang naging pakulo. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Lalong-lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin sa lahat ng mga tao na huwag nyo pong paglalaruan ng pera. Palagahan po natin ang pera, bigyan ng i-value natin yung pera. Kasi napaka-importante sa buhay natin ang pera. Sa ilalim ng Weh, malaking bagay ang pera pero ginagawang laruan. Sino niloko mo? Alam mo Boy Tapang, bago mo ginawa yung content na yan, dapat pinag-isipan mo muna yung mga ginagawa mo. Di ba? Wala nang maniniwala sa mga patawad mo. After apology, pag inaccept na ng tao, wala na, gawa na naman uli kagaguwang content. Hindi ko alam kung bakit kailangan yung suportahan yung mga ganitong klaseng vlogger. Ang daming vlogger na matitino pero hindi lumalaki yung views. Mas pinapanood mo yung mga taong ganito na nag-aaksaya kayo ng data, nag-aaksaya kayo ng internet, kuryente, tapos bandang uli. Sa 10 minuto, 20 minutes video nila, anong napala mo? Anong natutunan mo sa kanila? Kayong mga Pilipino, wag na kayong manood ng mga ganitong basurang content. Ang Presidential Decree No. 247, ipinagbabawal ang pagguhit, paggupit, pagpunit at pagsunog ng kahit anong banknote at coin ng BSP. Multang aabot sa 20,000 piso at pagkabilanggo ng hanggang 5 taon ang kakaharapin ng sinumang lalabag dito. Actually, hindi pasok sa Presidential Decree number ng BSP. Wala, hindi naman sinunog eh. Hindi naman ginupit. Unless kung in-stapler. Pasok pa rin yun. Pero wala akong nakitang in-stapler eh. Parang pinasok lang sa plastic.
na naka-align yung 1 million pesos. Siguro kung nabasa siya, pasok pa rin siya sa batas. At pwede siyang ma-violate 20,000 ang fine. Oh, 20,000 lang, no? Kaya ni Boy Tapang yan. 5 years lang naman siya makukulong. Kaya rin bayaran yun. Mapapardon din naman yun. Wala sa vlogger 20,000 kumpara sa 1 million pesos na saranggola. Wow! Kaya ni Boy Tapang yan lusutan ng problema. Ganito lang naman ang justice system sa Pilipinas eh. Sobrang baba lang ng parusa. Hindi napapahalaga ng vlogger itong mga ganitong bagay. Hindi sila madadala. Gagawa pa rin sila ng katoksikan sa social media. Baka magalit yung mga fans ni Boy Tapang at i-shadow ban yung aking mga content. Pero isipin nyo mga ka-plastic, pag ganito yung mga iniidolo nyo, palagay mo ba, nakakatuwa ba ito mga ginagawa nila? Tapos na siya sa mga pagkain ng mga babae niya eh. Kaya ito, gumagawa na naman siya ng content ng mga basurang wala ka matututunan sa kanyang mga vlog. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Meron pa akong isang video na tatalakayin about naman kay Diwata na ginagatasan daw. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Bigso, lagi nagsasabi, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.